Alam mo ba na may bago ng website ang NCAP at malalaman mo na kung may huli ka o wala? At ano naman ang gagawin mo kung mayroon kang violation? Isa ba kayo sa mga nahuli ng NCAP o No Contact Apprehension Policy ng MMDA at LTO? Halos isang buwan pa lang ang nakakalipas mula nabuksan ulit ang NCAP at umabot na agad sa halos 10,000 ang mga nahuli na lumabag sa trapiko. Na-imagine nyo ba sa loob lang ng isang buwan, 10,000 agad ang nahuli? Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit. Halimbawa, may tanong tayo. Ikaw ang registered owner at ang bagong owner ay hindi pa napaprocess ang transfer of registration. Kayo ba ay mapaparusahan sa violation na hindi nyo ginawa? Ang sagot dyan ay hindi, no. Ang proseso kasi niyan, kung sino ang nakaregister na owner sa ngayon, siya ang papadalan. So, hindi nyo pa na-transfer, kaya kayo ang papadalan. So, ano ang dapat nyong gawin? So, dapat kontakin nyo agad ang NCAP office at magsabit kayo ng notarized deed of sale as evidence kasama ang pangalan at address ng bagong may-ari. Okay? So, meron na tayong solusyon. Okay, so paano naman natin malalaman kung may huli tayo o wala? Ngayon, pwede nyo na ngayong ma-check kung may huli o wala sa bagong website ng MMDA na ang pangalan ay May Huli Ka. So, ganyan ang itsura ng website na makikita nyo. So, mag-login lang tayo dyan sa link na yan at ilalagay ko rin yan sa description para i-click nyo na lang, diretso na kagad kayo dyan sa website na yan. Okay, so makikita ang inyong plate number o ang inyong conduction sticker pati ng inyong motor vehicle file number ng inyong CR. Mayroon 21 na AI CCTV camera. Take note AI CCTV camera sa EDSA bus carousel at 162 naman sa kahabaan ng EDSA. Ito pa bukod sa AI, may mga CCTV operator ang MMDA para sa manual review at validation ng traffic violation. So for short, mahirap tayong makalusot. Imagine AI cameras yan at wag na kayong mag-attempt na mag-violate sa EDSA. So ultimo, walang seatbelt, nagse-cellphone kayo o tailgating, hindi pa rin kayo makakalusot at wala kayong kawala kahit na tinted ang inyong sasakyan. Okay? So tip ko yan sa inyo. So kapag violated, magpapadala ng notice of violation sa kung sino ang naka-register sa LTO. Katulad ng binigyan natin example kanina. Sa ngayon, pwede na bayaran agad at wala pang multa kung late ka na magbabayad. Pero ilalagay kayo sa red flag kung hindi nyo tuluyang mababayaran. O, ibig sabihin, hindi nyo mairerehistro ang inyong sasakyan hanggat hindi nyo mababayaran ang violation at magkakaroon pa kayo ng demerit sa inyong score, sa inyong website yan. So, ano naman ang gagawin nyo kung mayroon kayong violation? Number 1, check nyo muna kung mayroon kayong violation doon sa website na pinakita natin kanina. Number 2, pwede kayong mag-request ng kopya ng notice of violation sa inyong email at ipapadala din sa iyo ang kopya through PhilPost. So number 3, pwede nyo kagad bayaran yan sa physical na payment sa office mismo ng MMDA sa Pasig o kaya ay sa Robinsons Galleria Satellite Office. Meron din yan dyan. So letter B, digital payment. So pwede yan sa Maya, Bayad App, iCash at Land Bank List Biz Portal. Kung hindi kayo nag-agree sa citation na inisyu sa inyo, pwede pa rin kayong mag-file ng contest sa Traffic Adjudication Division sa loob ng 10 araw. Sa 11th floor ng MMDA New Building sa Pasig or pwede rin kayong mag-online. Ang address naman ng MMDA Head Office ay Julia Vargas Avenue, corner Mulabe Street, Barangay Ugong, Pasig City. Meron silang trunk line at meron din silang hotline. So kung kayo ay may reklamo o mga katanungan, pwede rin kayo tumawag sa telephone number na yan at kung kayo naman ay mag-i-email, nandyan din po ang kanilang email address. Okay? Sana nakatulong po muli kami sa inyo at huwag nyo lang kakalimutan mag-like, subscribe at hit nyo na rin yung bating-ting natin dyan, yung bell, para updated kayo sa bago nating mga video. Mula po sa Promag TV, maraming po muling salamat sa inyo at God bless.